Amerika mga sangkay nag-umpisa ng pabagsakin ang kanilang kalaban na ngayon ay talagang namang dutdutan ang kanilang operasyon laban po sa mga ito mga sangkay at pinag-uusapan po ito international at gawin na rin po nating topic ngayon dito sa ating channel. Anyway, before tayo magsimula mga sangkay, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to. Ito mismong pinapanood nyo mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito na nga mga sangkay, ang bansang Amerika, no? Hindi na po nagpapapigil. 3 bangka ng Houthi group na aatake di umano mga sangkay sa isang cargo ship na naman. Doon sa Red Sea, ayun, pinasabog ng US Navy. Ayan na, nag-umpisa na po ang United States of America. Kasi itong US ngayon, nag-declare na rin po ng gera laban po sa Houthi. So kung ang Israel, iba yung kalaban, pero halos same po sila ng ideolohiya, itong Houthi, no? Same po sila ng mission, mga sangkay, dyan sa Middle East. So both ang Israel and the US nakikipagdigma sa dalawang terror group mga sangkay. Imagine niyo 3 bangka po ito ng Houthi. Aatake po sana sila mga sangkay. Anong nangyari? Patayan lahat ng 10 crew members ng 3 Houthi-controlled small boats. Nako, nadali pala mga sangkay. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa hulay? Mahirapan po talaga sila sa US. Tapos itong pasabugin ng US Navy. Nakatakas naman na isa sa mga bangka matapos tangkain na armadong grupo na akyatin ng Maersk Hangzhou. Ayan o. Ito na naman pala ang babanatan nila. Kung di ba naman mga may ano talaga tong grupo dyan sa Houthi. Itong Houthi mga sangkay, para po sa inyong kaalaman, backup po halos lahat ng mga yan ng Iran. So kung mayroong magiging ina o ama nitong mga organisasyon, mga sangkay, ng terror group, wala pong iba kundi ang babanatan itong Iran. Imagine niyo sila yung nagsusupply ng kung anong pangangailangan. Bago pumapasok yung Israel, Iran po yung nagmaniobra. Ang cargo ship sa Red Sea. Ayon sa US Navy, pinaputukan ng mga rebelde ang cargo ship at nakalapit na ilang metro bago ito ma-intercept ng Navy helicopter at US warship. Grabe, no? Ayon sa Maersk, isa sa pinakamalaking cargo ship company sa mundo na nakabase sa Singapore. Ito Grabe! Isa pala ito sa pinakamalaking cargo ship na nakabase po sa Singapore. Ay, malamang. Ano kaya ang mga karga nito? Ito ba yung mga oil? Ano bang mga produkto ito, mga sangkay? na ang ikalawang beses na tinangka ng Houthi rebels na i-hijack ang cargo vessel. Lagpas sa 100 drone at missile strikes na sa loob na ilang linggo ang pinaulan ng grupo sa busy shipping lane ng Red Sea. Grabe. Kaya naman tinigil muna ng shipping company ang lahat na operasyon nito sa Red Sea sa loob ng 48 oras. Nakaligtas naman ang Maersk Hangzhou crew sa pag-atake at walang nakitang indigasyon ng apoy on board. Kaya naman nagpatuloy ito sa kurso nito patungo sa Port Suez. Patuloy ang pag-atake ng Houthi rebels mula sa Yemen sa mga dumadaang cargo at commercial ships sa Red Sea. Ewan ko ba, ba't ganyan yung inaatake nitong Houthi, no? Ang mga kalaban po talaga nila dyan, hindi po yung Israel. Ang matinding kalaban nila dyan, yung Western countries. We know how powerful, mga sangkay, ang Western. Tapos lalabanan, papalagan lamang po na itong Houthi group. Pambihira. So, kabahan na po talaga sila, mga sangkay, kasi ngayon nagte-take na po ng action itong Amerika. Sa kabila po ng nangyayari ngayon na ang US government meron pong chaos, meron pong matinding kaguluhan, mga sangkay, na nagaganap, itong Amerika patuloy po sa pagtulong ng maraming mga bansa, including our country. Diba? At ngayon, mga sangkay, itong Houthi na naman, isa po sa mga rebel group, or let's say, terror group, mga sangkay, sa mundo, na nag-i-exist and well powerful
Makapangyarihan sila mga sangkay. Bakit? Mga backup po nila, mga matataas na opisyal sa Middle East. Lalong-lalo na po yung Iran, mga sangkay. Kaya naman, very alarming itong ginagawa ng Houthi sa marami po mga barko na dumadaan. Yung mga cargo ship, mga sangkay, sa Red Sea. At nakaraan mga sangkay, nag-decide po sila na hindi na po ituloy yung kung anumang product or any laman sa cargo mga sangkay sapagkat itong ginagawa po nitong Houthi mga sangkay, inaharang po yung mga barko na dumaraan sa Red Sea. Kaya mga sangkay, marami po ang mga kumpanya na nag-aalala bakit po ginagawa ito ng Houthi. So, ang ginagawa po nila, kagaya po nitong muntikan po nilang madali, ang ginagawa po nila mag-stay na lang, wag muna bumiyahe, kasi mas delikado. Subalit mga sangkay, hindi ko alam paano dudurugin ng Amerika yan, itong Houthi. Pero I'm sure, ito po yung pinaka matinding kalaban ngayon, itong Houthi, kasi US Kahit ano pang sabihin natin, bagsak ang ekonomiya, bagsak ang kanila, walang pera. Just remember, mayroon po silang reserve ng mga magagaling pagdating po sa American soldiers. Kaya kabahan na po talaga itong Houthi kasi hindi na po talaga nakakatuwa. Imagine mo may mga dadaan na cargo ship. Haharangin nila. Papasukin nila. Yung nakita po ninyo na may helicopter, ito mga sangkay, para mas makita po nating lahat. Nawala. Ayan, yan. Ito. Pinasok po nila yan, mga sangkay. Itong cargo ship na ito. Na wala pong ibang mga nilalaman, kundi mga importanteng produkto, kagaya po ng oil. Ayan po, mga sangkay. Tingnan nyo mabuti kung paano po nilulusob nila itong mga pasilidad ng mga barko. Ganyan po sila ka-agresibo. Ayan Kapag yan ba ay makita mo, mga mabubuti pang tao ang tingin mo dyan, mga sangkay? Well, ano po ang inyong komento tungkol dyan? Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.